Ikaw ba? Apo. Yung bang motorsiklo mo, Kas? Hulugan po. Hulugan. Nag-down payment ka na? Apo. Ang motorsiklo nasa iyo na? Nasa akin na po. Bali sa Lunes po at 13, 4 months na po. 4 months sa Lunes. Apo. Saan ba yung dealer? Ayun sir, yung sige. Dala mo yung resibo? Hindi po, nandun po sa anak ko, dala po niya yung motor. Pumapasok kasi sir sa ano yun, SM Molino. Sino nakausap mo dito? Ayan yung manager sir. Yung manager. Andyan sir. Ayan yan sir. Brother. Hi sir, against the ledge. Hindi, okay. Maganda sir. Salamat po, pero Dito ka ba? Sino kapatid ang manager dito? Ikaw? Ako. Si brother, may kinuha daw motorsiklo sa inyo. Ako. Sa Lunes, 4 months na. Sir. Installment. Hanggang ngayon, walang ORCR. Yes po, sir. Alam mo ba na bawal imaneho ang motorsiklo na walang rehistro? Ako, sir. Aware naman po. Okay. Nagbigay kayo ng waiver? Sa waiver, sir. Wala. Certificate po, sir. Ang pinigay lang po. Ano ang protection nila ng katulad niya? Anong protection ay binibigay nyo? Kung sakaling mahuli, kayo magbabayad ng penalty? Wala pong nakasaad yun, sir, sa binigay namin. May babayaran po sila ng penalty once po na O, paano yun? Bahala na sila. Ay, hindi po, sir. Bali, sir, ang... Hindi, nirelease ninyo ang motorsiklo eh. Apa. O, paano yun? Bahala na sila pag mahuli. O, tago-tago lang. Hindi naman. Anong ipinayo sa'yo? Ayun sir, sabi wag daw dadali ng malayo. Magdadalain ng malaya. Apo. Oo. Kasi kapatid, malayo o malapit, kapag pampublikong kalsada, bawal. Tanong kita kapatid, 4 months na wala pang rehistro, anong problema? Bali, sir, sa checking ko po kahapon, sir, nireject po siya ni LTO, sir. Bakit? Tapos, ang lumabas po, sir, third SI. Ano yung SI? Sales invoice? Sir. Bali, ang una po, sir, ang nangyari, ako po nagpapalo po ako sa head officer ng insurance. Ngayon po, sinisi ko sila para at least ma-monitor din po nila yung conversation namin, sir, ng head office. Then, pagka go po sa akin, meron na po siyang COC, ibino ko na po siya sa system ko para at least mag-run na po siya. Ngayon COC is Certificate of insurance, sir. Diba parang TPL po? Yun po. Pagka bigay po sa akin, sir, igino ko po siya kagad para mag-run na po. Bali, sir, ang nangyari, ang lockings naman po sa insurance po, maaari po na, sa tingin ko lang po, maaari po na ang nakita ko pong pagkakamali doon, hindi po kaagad na ipasa sa akin yung COC, yung insurance po. Pagdating po So, anong insurance yung inyong... Ano ba yon? In-house insurance or anong insurance? Ano yun? Bali, sir, sa company na po siya. Company insurance. Yes po. Alam ba ng inyong company na ganito yung problema? Aware naman po, sir. Kasi maraming reklamo kaming natatanggap. Kaya ako personal na pumunta. So kung Lunes ay 4 months na, kailan ninyo nakuha yung COC, yung sa insurance? Bali, sir, kung di ako nagkakamali, sir, sa email na pinamonitor ko sa akin parang Thursday ko. Last week? Yes, sir. Ibig sabihin, malabo pa yung sabaw ng pusit. Yun nga lang po, sir. Nung nai-send naman po sa akin yung COC, sir, igino ko na po siya. Bali, sir, Anong gino? kumbaga para ma-submit ko na po siya kay LTO sa system po namin. Okay. Apo. Kumpleto ng papers, hindi. Kompleto na po siya. Na-submit na sa LTO, hindi. Na-submit na po. Bali ngayon, sir, ito po. Hindi, teka. Huwag mong bilisan.
Sabi mo, kompleto na requirements. Apo. Pangalawa, na-submit na sa LTO. Yes po. Mayroon ba tayong patunay na nasa LTO na? Apo, pwede po natin check sa Sige nga. Ibig sabihin, kapatid, more than 3 months na, hindi pa gumagalaw ang papel niya sa LTO. Bali sir, kung di ako nagkakamali sir, pangatlong encode ko na po ito. Saan? Sa LTO portal po. Hindi. Bakit mo encode sa LTO kung hindi kompleto ang papers? Eh sabi mo, na-delay ang insurance. Oh. Bali sir, naka-auto-generated na po siya kay LTO. Hindi, sabi mo kasi, last week, Thursday lang, Yes po. na kompleto yung sa insurance. O kahit 10 beses kang mag-encode, hindi tatanggapin ng system. Tama? Tama po sir. Oh. Wala kayong coordination sa insurance office? Bali sir, pagkadating po sa insurance sir, ako po rumirekta na po ako sa ito, tapos kinukulit ko na rin po sila ng para lang po may bigay sa akin yung insurance. Dapat kapatid, ito pa yung kapatid. Sa business, dapat nakatutok tayo sa problema. Eh kasi kung Thursday lang na-comply ng insurance yung requirement, parang lumalabas kung Lunes ay 4 months na, eh last Thursday lang, parang lumalabas 4 months pa lang halos. 4 months na, saka pa lang gumalaw. Usapang kapatid, usapang kaibigan, ilan na ang nakaranas ng ganito? Actually sir, hindi lang po si Sir Ilocani ang naka-experience setup. One time po nakausap ko na rin po si Brother Matt regarding po doon. Yung parang September or October po. Ganito, no? Wala naman akong pakialam sa negosyo ninyo. Pero iparating mo sa head office, kung ganyan ang nangyayari, ang magiging negosyo ninyo hindi pa sulong. Siyempre, may mga kapwa riders yan. May grupo ka ba? Wala Club? po, sir. Siyempre, yung anak niya, na rider din. Siya magkukwento sa iba. O, di ba? Negatibo ang magiging impact para sa inyo. Kaya kung hindi ninyo aayusin yan, naniniwala ako, babagsak negosyo nyo. Kasi ang mga riders, nag-uusap-usap yun. May group din naman. O, di ba? O rider ka rin, di ba? Iparating mo sa head office, boss, manager, amo, pag hindi natin ito naayos, babagsak negosyo natin. Kasi magkukwento ito sa iba, sigurado, hindi mo ito mapipigilan. Okay. Sinasabi mo na naisubmit na sa LTO nitong nakaraang Thursday. Hindi na kita kukulitin, may tiwala ako sa iyo. Pagdating ng Huwebes at wala pang rehistro, iba na ang magiging usapan natin. Ano? Hindi ko na kailangan buklatin yung record mo. Ang sa akin lang naman sir, pinapakita ko lang din yung Hindi, alam mo, nire-respeto kita, pero hindi valid yung ikaw lang ang kaharap ko, pero kung kaharap ko yung insurance, yung in charge sa insurance, kung totoo ang sinasabi mo, doon may problema. Tama ba ako? Oh. Kung ba yung dealer, tapos merong in-house insurance, doon may problema. Ganito na lang, kasi pare-pareho tayong busy. Hanggang Huwebes. Kapatid, pag hindi na ibigay ni brother yung ORCR ng motorsiklo na binili mo, installment, hanggang Huwebes, mapipilitan akong mag-coordinate kapatid sa LTO para alamin kung kailan kayo nag-submit ng requirements. No. Hopefully, Huwebes or before Huwebes, wala na tayong pag-uusapan, may ORCR na.
Okay yun. Noted po, sir. O gusto mo pahabain pa natin ang usapan? Ha? Sige. Tatapusin ko to, sir. Actually, sir, Ano ba yan? Usapang lalaki o... usapan lalaki, sir. Lalaki ka ba? Lalaki, sir. O ipakita natin. Actually, sir, para aware din po si sir. Ito kasi, sir, ang nangyari. Explain ko lang din, sir. Kahapon, sir, pumunta niyo- Kapatid, excuse me. Sa usaping ito, hindi mo kailangan magpaliwanag. Kumbaga sa isang issue, palpak na talaga. Palpak na talaga. Walang katanggap-tanggap na paliwanag. Ngayon, kung ipagpalagay, totoo yung sinasabi mo na na-delay ang insurance, yon ay in-house insurance. Kung totoo yon, may problema doon sa insurance, sa in-house. O parating mo sa boss mo. Pag hindi ninyo inayos yan, babagsak ang negosyo. Pare-pareho kayong mamalasin. O, hindi ko na kailangan pagpaliwanagin ka eh. Walang justification yan. No. Yes, sir. And gusto ko naman sabihin sa'yo, may ibang mga dealers, Brother Matt, ganito rin. Pero pag may umaksyon, bibilang lang ng ilang araw, nare-resolve. Ngayon, sabi nung iba, Sir, bakit ganon? Nung umaksyon ka, na-resolve. Ganon na lang po ba yon? Hindi. Pag naulit pa, mangangampanya ako sa riders, wag na kayong bibili sa ganitong company. Kasi yung unang mali, pwede pa eh. Pero pag sinundan pa, ibang usapan na. Diba? So, hindi mo kailangang magpaliwanag. Sir, pwede magpapito. Sige. Dahil po sa brother, yes po. O ha, Webes ha? Noted, sir. Iparating ko sa isa boss na pumunta ko. Sabi mo sa boss mo, ako naman ay may countering negosyo. Ipinapayo ko, pag hindi ninyo inayos, ipasara na ninyo ang business kasi walang mararating. Mga babankrupt lang. Oo, di ba? Madadamay pa kayo. So dapat yung close coordination with the insurance office doon sa in-charge, dapat ano. Ang maganda kasi nito, brother, pag na-settle na yung documents, submit nyo agad sa LTO. Hopefully, within the week, lalabas ang ORCR. Pag-uusapan naman ng riders ngayon. Brother, Ton, ang bilis ng rehistro doon. Aangat ang negosyo. Di ba? Ngayon, ipagpalagay, kung may problema kayo sa LTO, pwede ninyo iparating sa akin. Ako may ipag-usap sa LTO. Pero, huwag ninyong idadahilan, brother, ang LTO kung ang problema nasa level nyo. Kasi yung iba, brother, mat na dealers, laging ipinuturo, LTO, LTO. Eh, na-check natin. Wala namang problema sa LTO. O, sige. Sabi mo sa boss mo, yung advice ko, ha? Yes, ma'am. Ha? Sabi mo, kung hindi maisaayos, mag-isip na ng ibang negosyo. Magkukulaps. Alam mo, masakit nito. Pag nahuli ito ng LTO, 12,000 pesos ang multa. Kawawa naman. And sana, huwag mahuli ng LTO. Kasi pag nahuli ng LTO, 12,000 ang multa. Makikipag-away ako sa iyong office. Dapat bayaran ninyong multa. Pwede naman kayong magmatigas. Pero sigurado, mas matigas ako dahil tama ang panig namin. Di ba? Okay lang magmatigas kayo kung kayo tama. Di ba? Okay. Taga saan ka? Probinsya? Pasay po talaga ako, sir. Manila Bay ka? Yes po. Gusto mo, pabalikin na kita doon? Ayusin mo. Kabitin nyo o ayusin mo. Souvenir. Sige. Ingat, brother. Sige po. Hanggang Webes. Yes po, sir. Thank you. Ay, sir, pa-souvenir lang sir. Manager, sama mo kami.
Tol, pakiayos. Salamat, sir. Yes po, sir. Sige, sir. Hanggang Thursday ha. Okay. Yes, sir. Gaganda ng motor nyo ah. May tanong ako sa'yo. Anong model to? Yamaha Mio Pacho po, sir. Parang Vespa ang forma, no? Yes po, classic type siya, sir. Classic type. Ano ito? Pambabae o unisex? Actually, sir, Yamaha Mio Pacho, sir, naka-design po siya sa unisex. Unisex. Pero kung ikaw ay medyo alanganin, mas bagay ito sa'yo, ano? Pagbara ko sir, yung mga nasa likod. Pagbara ko, Mga nasa likod po. yung mga nasa likod. Sige. Sige po, sir. Thank you po. Sana pag nag-usap tayo, hindi na sa ganitong sitwasyon. Yes po, sir. No? Hindi yung problema, ano? Yes po, sir. Huwag mong kalimutan yung advice ko sa boss mo. Unsolicited advice. Yes po, sir. No? Okay. Eh, alam mo mga riders, mga mahilig yan sa Marites eh. Yes po. Tama? Thank you po. Thank you. Yeah, tawagan mo kami ha. Thursday. Ma, si ano po, asawa po ni MJ Cowboy, sir. Hello. Ma, Anak mo pala to? Bakit gwapo? Nasaan ka? Grabe. O, ingat ha. Ingat. Bye-bye. Bye-bye. thank you po, sir. Ingat, ingat. Ingat po, sir. Ingat. Sir, ingat po. Don. Major. Yes, sir. Sa Webes, punta ka dito. Sir. O, para maganda, biyernes. Ay, Webes na sir, kasi namamasada ako sir Oh, ng sige. tricycle sa Manila, Webes coding ko. Okay. Oo. Tapos, saan ka ba nawi? Dito ba sir? Paliparan sir. Webes, punta ka. Pag okay, okay. Tama. Pag hindi, iba ang gagawin natin. Okay? Oo. Ilang araw na lang, huwag mo ipagamit yung motorsiklo. Sir. Kasi, 12,000 pesos ang multa. 10,000 para sa unregistered, 2,000 pag mamaneho ng hindi rehistrado. Diba? Oo, sir. O sige. Gusto kong isama kang magmerienda, kaya lang may lakad pa kami. Okay na sir. Okay na? Malaking bagay na sir. Sige. Eh, sa natabala sir. Okay, okay. Kuya, ingat po. Ingat.